Morning, morning. Napakaganda po ang araw ngayon at tayo po ay patuloy na magpupuri sa Panginoon. Parte po ng worship po natin ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Praise God. March, first Sunday of the month na March, napakabilis po ang panahon. Glory to Jesus. Hallelujah. Tapos na naman tayong February. Napakadali po ang panahon. At ang panahon ay nagbabago. Minsan mainit, kailan lang po ay parang April na daw, May, ganoon po. At pati nga yung mga bulaklak ay naguguluhan kung lalabas na sila o hindi. Kaya marami na pang nagpapakuha ng sakura. Alam niyo naman po dito sa Japan ay pagdating ng ganitong panahon ay naguguluhan ng mga bulaklak. And sometimes tayo din po naguguluhan, ano kayang isusuot ko? Pamalamig o pamainit? Di ba? Kaya kung minsan may nakakita kayong okay. But anyway, tayo po ay umanda na, itanda natin ating pong kaisipan. And good morning po sa ating pong mga kapatid doon po sa Live. Salamat sa inyong pakipag-isa at pagpalain ka ng Panginoon. The presence of God ay sumasa inyo at maging po dito po sa aming pong bahay-sambahan. Praise God. Mayroon pong quotation at sabi po ni Bertolt, siguro German to siguro, Bertolt Brecht. Napakahirap man nun. Because the things are the way they are, things will not stay the way they are. So, medyo mahirap, no? So, mahirap po arukin yung kanyang sinasabi. Dahil po German siya, translate to siguro sa English. May mga pagbabago sa ating pong buhay. Change. Maging sa ating pangangatawan at mayroon po kayong makikitang pagbabago na hindi nyo napapansin. Di ba? Dumadami na ang pekas. Yung mga... okay. At di natin namamalayan din. Maraming mga pagbabago na di natin namamalayan. Change in life is something that can neither be avoided nor ignored. At hindi natin may kakaila. Tulad ng aging. Aray ko po. At hindi natin mapipigilan talaga ang aging. Hindi natin mapipigilan. Amen? At magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nadadagdagan po ang araw natin. Okay? Amen? And many a time in life, changes takes place even without, hindi natin nararamdaman ito. However, it never look at with a sense of positivity. Wag naman negative. Dahil, siyempre, pag negative, di ba, tayo magkakaroon ng mga stress, distress. May stress po lamang po tayo. And when things change, the basic human response or reaction is, pagkatakot. Ay, tumatanda na ako. Yun ang mga di ba? Naku, iiwan na ako ng aking mga anak. Mag-iisa na lang ako. Sino kaya nga? Yun ang iniisip natin, di ba? Pagtanda ko, sino kang mag-aalaga sa akin? Itatatwa kaya ako? Nakikita natin ang ibang tao, di ba? Okay? Yung nanay. Kaya kung minsan, nagkakaroon tayo ng basic is fear. Di ba? Time, panahon. Ang panahon nagbabago. We cannot control time. Hindi natin makokontrol ang time. Lilipas at lilipas. Tatanda at lilipas din. Okay. Or mood. Mood. Di ba yung mood? Di ba tayo nga, may minsan panahon, may masaya, minsan may sabisi, tuki, mayroon din, di mamasayahin, minsan may sumpong, or sumpong-sumpong talaga. Okay? At may mga sirkumstansya na nagaganap, nangyayari sa ating buhay. May mga hamal natin sa buhay na uuna na death experience. Of course,
Hindi natin maiiwasan. Changes. Pagbabago. But mayroon pong isang bagay na hindi nagbabago. Yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaral. Amen? Do you agree? Thank God that there is a God who never changes. And He even sent His Son, Jesus Christ, that never changes. At dito natin panghahawakan ng buhay na ito. Amen? Basahin po natin ang Hebrews 13, verse 5 to 15. Keep your lives free from the love of money. And be content. Kaya maging kontento po tayo with what you have. Because God has said, ito ang sinabi ng Panginoon, never will I leave you, never, never will I forsake you. So, we say with confidence. Alam niyo mga kapatid, kapag panatag kayo, panatag tayo, we say it with confidence. Kaya nga sabi dito nung sumulat ng Hebrew again, so we can say with confidence, the Lord is my helper. At sabi pa dinugtungon, I will not be afraid. What can men do to me? Tanongin niyo ang inyong sarili. Ano bang magagawa ng tao ko ang Diyos para sa akin? Yun yung pag-aaral natin ng nakaraan. Dinugtungan ko na naman po ngayon. So remember, your leaders who spoke the word of God to you. Ito na. Sa church context na naman. Okay, remember po, alalahanin niyo po ang inyong mga leaders, mga zonal leaders po ninyo, mga nagtuturo sa inyo po, nangunguna, alalahanin niyo po, ipagpanalangin. Okay? Remember you leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. There are times na hindi naman po sila perfecto. That sometimes their faith ay parang questionable. But as long nandito po ang mga kapatid po natin nangunguna, their commitment and faithfulness, imitate their faith. Amen? At see their faith na kung nakapokus sila sa Panginoon, sumunod po tayo. Amen? And remember, always. Verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Kaya do not be carried away by all kinds of strange teachings. Dahil marami pong mga katuruan ngayon na nanlilin lang, okay, to sway us in a different direction. Okay, kaya minsan marami pong nangi-scam. Do not be carried away by all kinds of strange teaching. It is good for our hearts to be strengthened by grace, not by ceremonial foods, which are of no value to those who eat them. Verse 10, when we have an altar from which those who minister at the tabernacle have no right to eat. And the high priest carries, ito po ay sinasabi po yung mga gawain ng mga priest doon po sa templo. Sa tabernakulo. Okay? Na hindi dapat kakainin. So ito po yung makaturuan na minsan nalilin lang ng ang mga tao. Dahil may nakapagturo, bawal ang ganitong pagkain. Hindi. Nung nandun po sa bagong tipan, ang pagkain ay masarap. Basta nagpasalamat tayo sa Panginoon. But there are, for medical purposes, may bawal naman talaga para sa'yo. Huwag mong kainin. Tama? Huwag natin i-against sa kanuan ng katawan natin. Ay, kung yun naman ay bawal sa katawan natin, huwag natin kainin. At huwag naman natin gagawin para ma-stumble po ang kapatiran natin. Let's continue po. The high priest carries the blood of animals in the most holy place as a sin offering. But the bodies are burned outside the camp. And so, verse 12, so Jesus also suffered outside the city gate to make the people holy through His own blood. Verse 13, let us then go to Him outside the camp, bearing the disgrace He bore. For we do not have an enduring city, but we are looking for the city that is to come. And through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Tayo po ay manalangin.
Ama namin Diyos, kami po ay dumudulog sa entro ng biyaya. Salamat sa binigay mo, Panginoon, na pagkakataon na kami ay patuloy na magpuri at magpapasalamat sa kabutihan niyo. You give us so much time. Blessings after blessing you pour out. Napakabuti niyo po, Panginoon, for this time again that we will continue to worship you, na makinig po sa inyong mga salita at mag-aral. Patuloy kayong mangusap sa bawat isa po, Panginoon, ayon sa pangangailangan. Lord God, magpakahayag kayo. Anoint each and every one. At maging sa aming kapatiran doon po sa every live, that they will tune in and focus to your word. Father God, we commit ang aming pong sarili. Nagpapakasakop kami sa kapangyarihan ng iyong salita, na kayo po ang mangusap sa bawat isa sa amin. And through your servant, kayo po, Panginoon, ay dumaloy at mapagpala ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. We commit them unto you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Jesus never changes. Hindi po nagbabago ang ating pong Panginoon. He's the same yesterday, today, and forever. Ayon po sa ating pong binasa. So often, ang ating pong pagpapasalamat focuses on the things that are on the physical in nature. Okay? Ganun naman po ang tao kasi minsan, to see is to believe. Tama? Hindi ako naniniwala hanggat di ko makita. Preba muna. Proof muna. But by faith, believe first before going to receive. Ganun po ang ating pong Panginoon. Kasi di natin nakita because God is a spirit and we cannot see faith. Makikita po ang prema ng pananampalataya, resulta po, mga kapatid, ng ating pong paniniwala sa ating pong Diyos. So we are thankful for our health, dahil ito po yung nakagawin po natin. We are thankful sa ating pong mga pamilya, our loved ones, friends, friendship, many friendship. Okay? Salamat sa Panginoon, thankful, blessed kapag masarap ang kinakain. Diba? Panay post ng post. Okay? We are thankful kapag mayroon po maganda po ang natatanggap po natin financially. Pag na-raise ang okay, masalamat. Pero kapag hindi na-raise ang ating pong mga sahod, nako, daming reklamo, kailan kayo? Sa tayo po nagpapasalamat sa maraming bagay. Yet of all these things are subject to change. Sabi mo kanina po, mga kapatid. And even the finances, di ba? Yung mga, nagpa-fluctuate ang economy. And even ang Japan. Ano po ang nangyayari sa atin po sa Japan? Di ba? Pababa ng value na yen. Kaya yung mga nagpapadala, ay, naku, ang baba. Di ba, panay ng tanong. Alam niya na, kapapadala lang kahapon eh. Parang gusto naman magpadala. 38 nung ay, asan yung 38? 36, yung 35, 34, naku. Nag-aalala po tayo. Di ba? Kailan kayo naman tataas? Nagbabago. Okay? Nung mga panahon ng mga 10 years ago, 20 years ago, mahal. 50, kailan kayo babalik yun? Pero hindi na magandang ekonomiya ng Pilipinas pag ganoon. Maganda ang ekonomiya ng Pilipinas dahil mababang value ng yen. See? Tayo po na nabubuhay nandito sa Japan, okay? Ay niisip natin, yung may padala natin, how about you are living here in Japan? Isipin niyo rin na. Pero hindi yun ang pinag-uusapan po natin, mga kapatid. Mamaya, mayroon tayong pag-uusapan. Think about it po, mga kapatid. Health can break you. Families can split, and even your bank accounts ay mazizero. Amen? May pagkakataon na mga pangangailangan because we cannot control. At marami pang mga tawag galing sa Pilipinas, sabay-sabay sila, yung mga pamangkin mo, nandami mo mga dati-dati, wala kang, kukunti lang ang kamag-anak mo, pero nung nandito ka na, ang dami mong kamag-anak. Nangungumusta. Hindi ko naman kilala. So what do we do then? Okay? And I would like to suggest that we remain, na tayo po ay magpapasalamat sa ating mong Panginoon for all the physical blessings na i-enjoy po natin. I-enjoy po natin yung the moment. Amen?
that we learn to look beyond those changing things to some things that never change. Yung hindi nababago. And I would like to share to you, mga kapatid, that those unchanging blessing po, mga kapatid, ngayong umagang ito, ay makikita natin kay Kristo Jesus. Ang lahat ay is subject to change. Lahat dito, na parang, ang sabi ng ating pong Panginoon, is like a shifty sand. That even you build a castle, doon po sa purmang castle, doon po sa tabi ng dagat, di ba yung buhangin, kahit anong purma nyo pag dumating ang alon, o bagyo, o malaking tidal wave, lahat ay gumuguho. Pero ating pong Panginoon si Kristo, di pa rin nagbabago. Amen? Kaya ito po ang ating pag-aaralan. Una po mga kapatid, dahil po ang ating pong Panginoon si Kristo is our Savior, verse 5 to 8, makikita po natin, sabi niya, never will I leave you, never will I forsake you. Ito po ay pangako ng Panginoon doon pa sa lumang tipan at hanggang ngayon. Panghahawakan po natin, hindi nababago. But sometimes because of the reality na nararanasan natin na parang ikaw lang ang nakakaranas. No. Lahat tayo ay nakakaranas. It depends upon your faith. Amen? Kaya nga kung confidence ka ngayon, sa verse 7, so, again, let us read this. So tayo lahat ngayon, we say with confidence, amen? Basahin natin, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. So, sa pamagat po, never change po ang ating pong Panginoon sa Kristo. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Hallelujah. He's the one that never changes. And these verses tells us just a few of the unchanging glories ng Panginoon Kristo. Although sa lumang tipan, walang body na Jesus Christ, but there is a God that never changes. And the things that revealed, mga kapatid, He revealed Himself in the Old Testament, na bago tayo nilalang ng Panginoon, nandun na siya. Kaya dapat lang tayong magpapasalamat na kahit ngayon po ano man ang nararanasan po natin. Bakit? Because He abides in us. His presence, His abiding presence in verse 5. Regardless kung ano man po ang tinatahak natin ngayon mga kapatid, kapag ikay anak ng Diyos, nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi Kanya pababayaan. Hindi tayo pababayaan ano man po ang pinagdadaanan natin. Nagbabago man ang lahat, pero ang Panginoong Kristo di nagbabago. Okay? Matthew 28:20, and surely I am with you. Ang Panginoon sa Kristo siya mismo nagsabi, I am with you always to the very end of the age. Sabihin mo, to the very end of my age? To the very end of my age, hanggang pagtanda ko. The presence, the abiding presence is in me. So, di nagbabago. Amen? Makakalimutin ka, ha? Marami kang nalilimutan, pero hindi ka nalimutan ng Panginoon. Amen? Palampakan natin ng Panginoon. Nalimutan ka magbinati. Happy birthday! Pero ang Panginoon, alam kung kailan ka ipinanganak. Alam ang oras na kung kailan ka pinanganak, saan ka man. Hindi ka pinanganak sa sabsaban. Pinanganak ka sa pinakamagandang hospital. Di ba? Amen? Hindi nakalimutan ng Panginoon, hindi makakalimutin ng Panginoon. Makalimutin ng Panginoon kapag siya'y nagpatawad. Amen? Ang sabi nga niya, as far from the east, from the west. That if you go from the east, hahabuli, hanapin mo ang west, west pa rin, west, west, west. Ganun po ang pagpapatawad ng ating pong Panginoon. His abiding presence. So let us renew our confidence. Let us give everything to Him. Ourselves, lahat po yung kaya natin ay pagpasalamat sa Panginoon. Today, Jesus Christ, na sinabi niya, I am with you because I am the vine, you are the branches. So let us abide Him today. Amen? Because of His abiding presence. And sa verse 6, nandyan po yung kanyang assisting presence.
The word helper comes from the word which means to run, tatakbuhan. Kapag kayo'y nangangailangan, sinong takbuhan ninyo? Anong pangangailangan nyo? Saan kayo tumatakbo? Helper. Okay? The idea is that when we are in need, the Lord runs. The Lord runs into your presence and assists you. He will abide you because His presence is in us. Amen? He is our comforter. Na sinabi niya, I will not leave you, never forsake you. Nandun po lahat. Nandun ang pangako. But because of our frailty, because of sin, kaya lumalayo po tayo, hindi natin nakikita yung presence ng Panginoon. Hindi natin nararamdaman. Amen? Nandyan na nga yung presence niya. And verse 8, His anchoring presence. Sa verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And one of the greatest sources of na pag tayo magpapasalamat sa umagang ito at tuwing umaga is sa katotohanan na si Kristo, hindi siya nagbabago. Jesus never changes. So, what He was then is what He is now. Kung sino siya ngayon, siya ngayon. So from before the creation, in the eternity, anong sinabi ng Panginoon sa Kristo? I am, di ba? Ako yun. Yung mga salita noon na marinig nyo, doon sa lumang tipan, ako, ay ako. Ngayon, I am. Sinabi pa rin ng Panginoon. Nire-remind niya lang po sa atin mga kapatid, this is the anchoring presence. He still possess yung kapangyarihan because He holds the future. He holds your future. He holds this earth, this moving earth. Amen? Kaya tayo magpapasalamat sa ating pong Diyos na buhay kay Kristo Jesus na tagapagligtas po natin. Sabi niya, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Yesterday, it is crucial. Napakahalaga na malaman natin si Kristo na siya po yung yesterday because He is today because when Jesus Christ ay pinakita niya from history na siya yung katotohanan at hanggang ngayon katotohanan pa rin, ay hindi nababago. Absolute yun. Mapagkakatiwalaan, nasa sayo lamang, nasa sa atin lang ngayon na tayo kuminsan nag-aalinlangan. Yesterday, existing na siya. Hindi tayo nga nag-exist eh. But today, napakahalaga naman po mga kapatid na si Kristo did the same today because He was the same yesterday. That's why we have fellowship with Him and relate to Him through person to person and we know by reading and hearing the Word of God. Lalo ngayon po mga kapatid, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon because He's leading you. He leads you to come to worship and be with Him to know Him more. More better than your seatmates. More better than your friends. More better and deeper a relationship with Him. Hallelujah. Hindi lamang today and tomorrow. Sabihin, future. You don't know your future, but if you trust in Him, God holds your future. It is crucial that Jesus, napakahalaga na si Kristo, be the same tomorrow as He was yesterday because ngayon po mga kapatid, iniaasa natin sa Kanya lahat ng mga bagay. That's why, trust our hope in Him for an everlasting joy. At makikita natin po mga nandyan lahat na pagmamahal. Kapag nagkukulang ang ating mga mahal sa buhay ng pagmamahal, ang Panginoon, hindi siya nagkulang ng pagmamahal. Amen? Kaya napakabuti po ang ating pong Panginoon. The Christ of today must be the same of Christ of yesterday or we cannot know Him better. Bakit? Kasi nga, lumalayo na naman po tayo. And we know Him and commune Him through the Word. Kaya hindi lamang po pakikinig at pakikinig. Of course, kailangan mo ring basahin ang Biblia, ang the Word of God. Because it's the revelation. Na kung minsan, alam niyo mga kapatid, yung pakikinig, may be forgotten. Pero the written word of God, paulit-ulit mo eh. Di ba?
Kayo, ito na lang mga kapatid, pag mayroon po nag-text po sa inyo, nag-message po sa inyo, di ba? At medyo hindi maganda yung message, paulit-ulit yung ano, di ba? Ito ang kanyang sinabi, isinishare nyo pa sa iba eh. O, ano interpretation mo to? Tama? Eh, nandito na nga ang salita ng Diyos. Ulit-ulitin na natin ang basahin eh. At ang salita ng Diyos, they are new, fresh, every morning. Amen? Ang revelation niya, direct na sa'yo. Hindi na dadaan din sa akin. Mismo sa'yo dahil nakikipag-communion kayo. That's why your relationship, pangalagahan po natin kay Kristo Jesus. Dahil pinangahalagahan ka niya. Maaaring hindi ka pinapangalagahan ng iyong kaibigan, ang mahal sa buhay, asawa man ito, kapatid man, hindi ka bigyan ng halaga, pero mahalaga ka sa Panginoon. And if you give time, because time is precious too. Tama? Mga kapatid, di ba, kapag mahal nyo ang isang mga tao, di ba, binibigyan nyo ng panahon. Pero pag hindi nyo, no time, ba nyo binibigyan ng panahon? Bakit ako makipag-uusap sa kanya? Walang kwentang kausap. Tama, mga kapatid. We know Him and commune with Him. And we know about Him from yesterday. It enables us to know Him personally now because we have the Spirit of God who is relating to us, speaking to us. There is conviction. Power of the Holy Spirit. Nakikipag-usap unless nagtutulog-tulugan ka lang. Tama? So ito po yung mga istorya mo kapatid, in a historical, factual ng ating po Panginoon, hindi nagbabago. Paulit-ulit niya na binabasa po natin. He is the same yesterday, today, and forever. He is our Savior. Pangalawa, siyempre, siya po ang Savior natin. Okay? May salvation. Sa verse 9 to 12, do not be carried away by all kinds of strange teachings. Alam niyo, pag kilala niyo ng isang tao, di ba? Kahit anumang paninira nila, di ba, sa isang tao, pag kilala niyo sila, hindi kayo basta-basta ma-carried away. Dahil kilala niyo. Kaya nga, depende na naman sa relationship niyo kay Kristo Jesus eh. Do not be carried by strange. It is good for our hearts. Kaya it is good for our hearts to be strengthened by grace. That's why yung pakipagrelasyon nyo, strengthen, di ba? Sa ibang tao na naman, kapag hindi matibay yung pundasyon, yung relasyon niyo, alam niyo, makakirid ako kayo. Hindi ka basta-basta maniniwala eh. That's why strengthen you dito by grace, not by ceremonial foods, which are of no value to those who eat them. Okay? So, makikita natin na hindi lang sa mga bagay-bagay na pagkain, hindi yung dinala ka, pakakainin muna kita, okay? Minsan, pakakainin mo na, bubusugin ko muna ito para pipiyok. Hindi ganon. Mayroon pa kasing mga nagtuturo ng maling katuruan dito, kaya nabanggit ito, do not be carried by all kinds of strange teachings, okay? Mayroon pong mga false prophets, false teachers, at kuminsan lumilihis sila sa katuruan. Through ceremonial foods or mga pagkain. But dito, ang pinag-uusapan dito, kaligtasan. Walang makapagliligtas ng isang tao kundi si Jesus Kristo lamang. Ang daan ng kaligtasan, the way of salvation is no other than Jesus Christ. That's why ang sabi naman ng Panginoon, okay? Ang Kristo, no one can come to the Father except through me. Sinabi niya mismo yun. Pero hindi rin naintindihan ng mga tao. Mga kausap niya. Kaya ito po mga kapatid, dahil our salvation, okay, ay makikita natin, the price of it is, this verse mention grace. Biyaya pa rin na kahit tayo magkasala, mayroon tayong kasalanan, kaya biyaya pa rin ng Panginoon. And we can thank God, tayo magpapasalamat sa kaligtasan na ito, na binigay ng ating pong Panginoong Diyos without cause. It is purely an operation of grace. Think of it, mga kapatid, kung paano nyo nakilala ang Panginoon. Paano nyo nakakilala ang Panginoon?
Paano na kayo nakipagrelasyon sa ating pong Panginoon si Kristo? May kanya-kanya kayong patutuo paano nyo nakilala ang Panginoon si Kristo. Hindi basta-basta. Tama? Mga kapatid? Marami pong pagkakataon na maraming hadlang na kung minsan tinitingnan natin ang ibang tao. Pero, ang Panginoong Diyos, mapagmahal pa rin, hindi pa rin nagbabago. Biyaya pa rin niya. Na kahit tayo makasalanan, inaring ganap pa rin tayo. See? He redeemed us. And all you did, na mayroon po tayong mga ginawa mga kasalanan, pero inari pa rin tayo na naging ganap, kahit mayroon tayong kasalanan, unconditional pa rin ang kanyang pag-ibig. See? Kaya makikita natin po mga kapatid, mayroon pong price. Ano nga nang inahain niya? Yung kaisa-isa niyang bugtong na anak na si Kristo. Ito po ang price. And sa verse 12, siyempre, there is pain for the price na ibinayahan ng ating pong Panginoon. Unimaginable. Kaya mayroon po tayong sineselebrate na naman, malapit na naman, Semana Santa. We're going na naman to celebrate again. The crucifixion. Useless po ang tuwing na ganito kapag hindi natin nakilala mismo ang Panginoon sa Kristo. Pero mayroon lamang pong mensahe na ang ating kaligtasan, our salvation, cost God the life of His only begotten Son na ihahin para ma-redeem po tayo, makalaya po tayo sa alipin ng kasalanan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son nang sino mang maniniwala sa Kanya ay magkaroon ng panghabang buhay. Panghabang buhay that even after this life, after this aging life, eternal joy, everlasting everlasting life, that even we will die, we will pass away from this earth, we will have eternal life. Amen? We can be thankful tayo magpasalamat every day that even though He know that what we are, but alam ng Panginoon that hindi natin kaya. Pero napagtagumpayan niya, mapagtatagumpayan niya, matatagumpayan rin natin. Amen? Although there's pain. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. There's a pain of our salvation. Of course, may purpose kung bakit po sa verse 12. We are told here that He suffered the death, okay, to make the people holy and set apart for the use of God. Hindi basta nakilala lang natin, basta nakilala natin. No. Dahil mayroong purpose ang Panginoon sa atin. Na hindi lang po tayo ang makakinabang, kundi ipamahagi din natin po. Amen? Ipamalita ang kabutihan ng Panginoon. When we can be thankful that which we are, dati ay alipin tayo ng kasalanan, pero ngayon nakalaya na po tayo. Mayroon po tayong mga kasalanan. Opo, nagkakasala pa rin tayo, pero may kapatawaran. Yung mga anak, hindi anak ng Diyos, walang kapatawaran. At hindi lahat na tumatawag, Diyos ko, ay kilala ng ating Panginoon. Amen? Hindi kilala ng Panginoon. Hindi na. Kundi tayo lamang po nakakilala at niligtas at nakaranas ng kaligtasan. Amen? Sa pangatlo po, Panginoon, mga kapatid, na hindi po nagbabago ating Panginoon at mayroon pong isang inanda, ang sanctuaryo. Big sabihin sanctuaryo, a place. For we do not have an enduring city. Ano yung city na ito? Dahil, ano ba, city na ba? We are looking for a city that is to come. Mayroon pong darating na syudad na hindi naglalaho, hindi na a New Jerusalem City. Hindi ko na kailangan ipapaliwanag po. Nasa ano to pa, revelation na po itong prophecy na ito. Mayroon pong darating na lugar na inihanda ng Panginoon. Nauna na siya. Inihanda na. Again, we are reminded po mga that we are living in a world that is constantly changing. Pabago-bago. Okay? Kaya nga po mga kapatid, ang ating umasa po tayo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kung if all our hopes is placed on this world, in this earth, in the physical realm, that we are going to be disappointed,
hindi lamang po tayo magiging masaya kung iasa na lahat dito sa ibabaw ng mundo. Mga kapatid, tayo po'y anak ng Diyos. We can rejoice in the fact na narito po tayo, katotohanan, narito pa rin tayo. Nakatuntun po sa ibabaw ng mundo, nagkakasala. Maraming pagkakamali. Minsan, nawawalan ng pag-asa. Pero may pag-asa pa rin kay Kristo Jesus na di nagbabago. Binibigyan pa rin tayo ng pag-asa. And verse 14 tells us that there is something better just down this earth na may inihanda ng Panginoon. Sabi niya, enduring city, a new Jerusalem, a new city. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon sa umagang ito, that when this journey, itong buhay na ito, may nauuna, may nauuli, nandun kami sa gitna. Meron pong nasa una. Sino yung mga nasa una? Baka ano na. Sino man po yung nauuna. Okay? At mayroon pong naghihintay po sa atin na lugar. It's a place which na inihanda po ng ating Panginoon sa Kristo na wala na pong problema. Wala na pong virus na makakarating doon. Amen? Wala nang sakit. Kundi lang gagawin po natin ay magpupuri sa Panginoon. A sanctuary that is filled with the glory of God. Amen? We do know. Kung makakita natin mga kapatid, that on that blessed day na hinihintay po ng bawat isa sa atin po, every child of God, na tayo po nagtitiwala for that future, na inihanda ng Panginoon, a sanctuary, a place na inihanda ng Panginoon. Hindi na tayo kailangan na gumising pa every Sunday na pumunta dito sa sanctuary o kay place, templo, hindi na po mga kapatid. Ito po yung pinakahihintay po natin na pangako ng Panginoon ng bawat isa ay makakamtan natin to be with Him forever. Amen? So we need to take a close look yung real blessing sa ating pong Panginoon. Kaya tayo po magpapasalamat sa lahat ng Kanyang ibinibigay. Ano man pong meron nun, problema man, bad things or good things, but He will turn those bad things into good things. Kung mayroon mo tayong mga pinagdaan na malaking problema, may purpose ang Panginoon. Let us praise Him for our health. Let us praise Him for our families, for our friends. Blessing man ito, ipamahagi din natin po mga kapatid. Let us not take it for granted. Dahil ang mayak na ng buhay po natin na walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoong Yesus di nagbabago. Let us learn to be thankful with those things that can never lose yung kaligtasan. Hindi kanya pababayaan, ni iwanan ang Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tayo po ay tumayo lahat. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Let's be content with our life today. Ano man po ang mayroon po tayo. Salamat sa Panginoon dahil nakilala natin siya. Let's continue to have faith, trust, and trust ourselves to Him. Siya po ang manguna po sa bawat aspeto ng ating buhay. Let us learn to be ever thankful for those things that we cannot change. And when all the physical blessings na naglalaho na po, and we can find no reason to praise, na kung minsan ay parang wala tayong dahilan na magpuri sa ating pong Panginoon dahil mayroon tayong mga pinagdadaanan. But let us magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon that hindi pa rin siya nagbabago. And in these things, ay mayroon po tayong Diyos na hindi nagbabago hanggang magpakailanman. He's the same yesterday, today, and forever. Kami po ay lumalapit sa inyong trono ng biyaya, O Panginoon. Salamat, O Diyos, sa dakila mong pag-ibig. Ang biyaya mo ay sapat, araw-araw. Di nagbabago. Hindi ka nagbabago. Magbabago kami man, O Panginoon. Nandyan ka. Tapat ka. You are faithful from the beginning until the end of our life. Patuloy namin pinagkakatiwala ang aming sarili, O Panginoon. Malaki man o malitang problema namin. Dakila pa rin kayo, O Diyos. Mas malaki pa rin kayo, O Diyos. Salamat
at sa mga problemang pinagdadaanan namin, you can solve and you can move those big mountains, big problems of our life and be thrown into the sea. Dahil kayo naman po, Panginoon, ang mayagda naming buhay. Kung may mga problema kami po sa Panginoon sa aming mga health, we know po, Panginoon, kayo ang tagapagligtas. Kayo din po ang nagpapagaling. Yes, there is a verdict from the doctor or medical sciences. But kayo din po, Panginoon, ang mayakda naming buhay. Kayo ang kalusugan din namin po, Panginoon. Nagpapagaling kayo po, Panginoon, yesterday. At ngayon, nagpapagaling kayo po, Panginoon Diyos. We need a good health, O Panginoon. Dumulog kami lamang sa inyo. Lord, mararamdaman namin ang comfort mo, blessing mo. Maaaring hindi kami gagaling po, Panginoon. Nandiyan ka pa rin, O Panginoon, ang pag-asa namin. At even po, Panginoon, mawala kami sa babaw ng mundo. Nandiyan ka pa rin. You are the same yesterday, today, and forever. And you will never, never leave us, nor forsake us. And you give everything that we need. You assist us. Your presence ay nandyan, O Panginoon, abiding comfort. Purihin ka, O Panginoon, pasalamatan ka sa umagang ito na nag-remind nyo na naman po sa amin. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. God bless you po mga kapatid.